Just do it! Makitrending! Mag-shoutout! Be connected! Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing! Dito, di ka na mauhuli sa uso! We love it! Join ka na! Your potential is our passion! Be inspired! Be informed! Be involved! Be empowered! It's the real thing! Voice of the Youth Radio! Voice of the Youth Radio! Voice of the Youth Radio! Makinig sa Voice of the Youth Radio! Sa Radio Inquirer 990 AM! Saturdays, 3 PM! Think differently! I-like mo na, i-share mo pa! Voice of the Youth Radio! Sigaw na! Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Mga kabataan, power up your Saturdays! Just do it! Makitrending! Mag-shoutout! Be connected! Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing! Dito, di ka na mauhuli sa uso! We love it! Join ka na! Your potential is our passion! Be inspired! Be informed! Be involved! Be empowered! It's the real thing! Voice of the Youth Radio! Voice of the Youth Radio! Voice of the Youth Radio! Makinig sa Voice of the Youth Radio! Sa Radio Inquirer 990 AM! Saturdays, 3 PM! Sa August 17 na! I-like mo na, i-share mo pa! Voice of the Youth Radio! Sigaw na! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Initiating startup sequence. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear it? Can you feel it? Voice of the Youth Radio is back! Voice of the Youth! VOTY Network brings you once more Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio! Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio! Now on its 10th year. Even louder and more powerful! Via Inquirer Radio! It's the newest and most trending show on radio. Know the latest in technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Power up and share your voice. Hashtag VOTY Radio. Every Saturdays 3 p.m. on Radio Inquirer 990 AM. Voice of the Youth Radio! Sigaw na! Filipino youth symbolizes powerful and meaningful change.
They are the newfound hope of the past. They are the instruments of productivity of the present. They are the reflection of what lies ahead. Because being a youth is not but an end goal. Instead, it is an important passageway to responsibility. Let the young Filipino be engaged, encouraged, and empowered to take appropriate, purposeful, and effective leadership to man activities that are the keys to the success of our generation. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to the Voice of the Youth Radio. Okay, welcome to Voice of the Youth Radio. Woo! And this is the Voice Master, Pucholo Gonzalez. Maraming salamat. Napakaganda ng boses nung voice over kanina. That was smooth, Corminal. Okay, welcome to our show, the Voice of the Youth Radio. Isang mapagpalaya, masaya, punong-puno ng kabataan ang nandito ngayon sa ating istasyon. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating programa kung wala ang ating mga co-host. Anyway, this is your voice master again, Pucholo Gonzalez, at ang aking co-anchor. Yes, ako, magandang hapon. Great afternoon mga katinig, no? Ito na naman po ako, si Dan Capucian from Polytechnic University of the Philippines. Kasama ninyo para sa isang oras na kwentuhan at malamang balitaan dito lamang sa Voice of the Youth Radio. Ayan, Sir Choi, kamusta naman ang galing Korea? Oh, syempre. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, yun din ang akin. Itong sa akin, itong sa'yo. Kamsahamnida. Ayan, mga wala natutuhan natin. Dyan, Sir Choi? Meron. Meron akong postcard para sa inyong lahat. Oh, syempre, yung katabi mong napakagandang dilag dyan. Magandang hapon mula sa magandang babae. Ito pumuli si Jexy para pasahin kayo ngayong hapon. We are here to inform, involve, inspire, and empower. Yun lang. Talaga may mga pakatok-katok ka pang ganyan, ha? Kung kinakabahan ka, hindi naman. Alright, so syempre, katinig na Dan. Anong expect ng ating mga listener ngayong araw na ito? Itong hapon na ito ay punong-puno, naghuhumiyaw ang ating mga programa, ang mga segment natin para sa araw na ito dahil meron tayong special guest na. Oo nga. Yun, unang-una na yun. And mamaya, after that, meron rin tayong makaka-jamming dito sa booth. Oo nga, punong-puno talaga. At may mga special guest pa tayong parating. At syempre, may mga inihanda tayong mga segments para sa kanila. Kung magtataka yung mga listeners natin, no, iba-iba yung mga segments natin dahil talagang, alam nyo, napakaraming mga pwede pang gawin ng kabataan. So, usually, twice a month lang yung mga segments natin. So, kaya may every week, iba-iba yung ating mga segments. Yung katulad ngayon, ako, abangan nyo yan. At balita ko, dahil sa sobrang dami na nating nakikinig sa atin, mag-extend daw tayo ng oras. Kasi nabibitin sila sa atin pag nag-uusap tayo tungkol sa mga kabataan. Isipin mo sa buong linggo, no? Puro problema naririnig ng mga tao at ang ating programa ang isa sa mga positibong programa lang dito sa radyo sa buong Pilipinas, no? Alam mo ito maggawin lang natin medyo light tong sitwasyon ngayon. Yes. Anong pangalan nung sikat na tao ngayon sa Pilipinas? Yan ba si Miss Janet? Ano daw ang kanyang anong pronunciation na apelyido niya? Napoles. Nung mayaman siya, alam mo kung ano? Naples? Naples. Naples. Di ba? Naples. Ngayong nakakulong na siya, anong tawag? Napoles. Ay, Napoles na siya. Kasama ba yun ang nakulong? Oo, nakulong na rin siya. Napoles kasi siya. Anyway, ginagawa lang nating light itong sitwasyon na to dahil ito yung mga, alam nyo, yung mga ganitong sitwasyon na nakaka-apekto sa mga kabataan. Kaya minsan nagiging apathetic na sila. Lagi na lang negatibo ang naririnig sa radyo, media, sa TV, sa media, sa internet. Nako, alam nyo, kung tututok tayo dyan, puro negatibo na lang ang ating gagawin at maiisip. So, pero kung kayo tututok dito sa Voice of the Youth Radio, magiging positive kayong lahat. Yan ang maganda sa Voice of the Youth Radio. At syempre, nandito rin yung mga Voice of the Youth member, ang SVAS member, ang Society of Young, Student Voice Artist Society. Mga kasama natin, syempre,
Ayun, ang poging-poging si Pogi, lapit dito, Pogi. Adrian. Adrian. Okay, pakilala ka. Hello, muli, nandito pa rin si Adrian Santualia, ang inyong katinig mula sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. Chillax na kayo dyan. Parang may parang may silent something. Yes, sir. Polytechnic. Polytechnic. Alam nyo, mas mataas daw kayo sa UP. Bakit daw, Sir Choi? Kasi marami kayong P. Tsaka marami kayong technique. Kasi polytechnic. O, di ba? Pero syempre, hindi pa payag yung mga bisita natin. May mga bisita rin tayong mga taga-UP ngayon eh. At syempre, yung isa nating kaibigan dyan na saan nga ba? Taga-PUP. Taga-PUP. Okay, bati ka na. Ayan, hello, good afternoon mga katinig. Dito na naman ako, Rosario Revuelta from SVAS and syempre PUP din. Yay! Talagang mga taga-sintang paralan, tanglaw ka ng bayan, pandayan ng isip ng kabataan. Kami ay dumating ng salat sa yaman, wala kaming pera, kaya sa PUP kami napunta. Okay, Dan, pakilala naman natin yung ating mga bisita dito, no? Si Adrian kasi, sir, actually, go. Pakilala mo sila, Adrian, dahil alam ko kahapon pa sila kinukonta. Si Adrian ang head of membership natin. Alright, so let's welcome from UP Diliman, we have Miss Selena Alcantara from UP Broadcasters Guild and Miss Jasmine Apostoles. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kapwa scholar ng bayan at kapwa natin kabataan. Ito po si Erica Alcantara from University of the Philippines, Diliman. Wow, ang aking alma mater. Yes. UP naming mahal, pamantasang hirang. O, kita niyo, dalawa school ko. PUP at UP. Talagang double ako na. Oo. Nako. Alright, meron pang isa. Hello, ako naman si Jasmine Apostoles from UP Diliman din. Wow. Anong mga courses ninyo? Second year broadcast communication Broadcast po. communication. Ayan, ikaw ganun din. Hindi po. Fourth year political science po. Ha? May pol-sci dito? May nalilig ka? Hindi. Open naman to kahit saang kurso. Nagkataon lang na gusto niya mag-masscom pero napunta siya sa pol-sci. Actually. Oo, kita mo. Maraming ganyan eh. Ako nga, hindi tinanggap sa masscom sa UP. Napunta ako sa speechcom, which is better. Ngayon, kine-claim ako ng masscom. Graduate namin yan. Pero, syempre, nag-masters naman tayo dyan sa broadcast communication sa UP Diliman. So, ang pag-uusapan natin ngayon actually ay tungkol sa youth employment. Yes. No? Nako, ano bang meron sa youth employment? Katinig na, Dan. Nako, meron tayong balita dito and mamaya natin ilalahad-lahad. Pero ayon sa nakuha nating balita is bumaba daw yung unemployment rate sa Pilipinas. Yun. Ha? Talaga? Unemployment. Yes. Unemployment. Bumaba. Ibig sabihin, marami nagkaroon ng trabaho. May point percent. Ba't ang dami ko pa rin nakikitang tambay sa kanto? Mga tamad lang talaga sila. Yan ang dapat natin itakil mamaya. Ayan. Okay, syempre meron tayong makakasama kasing napakahalagang dito, nilalang. Parang alien nilalang. Kaibigan ko to kasi matagal ko nang kasama sa youth empowerment to, sa mga youth advocacy. Siguro mga ilang taon na ba yan? Mga 15, mga 10 years ago lang naman. So, ito yung ipakilala ko na siya ngayon, Sir Joy. Syempre. Para makarami tayo kasi marami tayong mga segments. Former Children and Youth Coordinator of the UN Commission on Sustainable Development, former Advisory Council member of Youth Employment Summit and Country Coordinator of the Philippine Youth Employment Network, former Advisory Council member of USAID Youth Trust Program and the UN Council for NGOs, currently Senior Business Development Manager of Tailspin Behavior Change, member of UN Caucus on Education and UN Engage, and supporting various environmental NGOs here in the Philippines. Nako, walang iba mga katinig. Let us all please welcome Miss Catherine Camping. Yes, hello. Good afternoon sa lahat ng mga taga-suporta at mga katinig dyan ng Voice of the Youth. Isang magandang hapon para sa lahat. Parang kabataan pa rin yung Of course! Ano nga ba yung grupo mo uli na kinaaniban ngayon, Cathy? Alin nga doon? Ang dami niyang sinabi. Marami-rami yan, Miss Cathy. Yeah, medyo... Saan ka active ngayon? Well, ngayon,
mas active na tayo dun sa social enterprising. Of course, we still do advocacy, we still do policy development here and sa international level with United Nations. But right now, I'm focusing more on the social entrepreneurship. I'm part of the Tailspin Behavior Change. It's a social enterprise composed of young entrepreneurs na nabuo siya out of our desire to help NGOs, governments, business and private institutions to really achieve what they want as a goal of the organization while helping them realize that they have something to contribute to the community. So, syempre, hindi dapat mawala yung community aspect to make our country better, di ba? Yes. Ano nga bang tawag dun sa Millennium Development Goal na kailangang ma-achieve ng lahat ng bansa in the year 2015. Just 2 years na lang pala yun, no? Konti na lang. Di ba kasama doon yung employment? Yes. Isa yan sa talagang tinututukan ng United Nations. Isa yan. Well, priority talaga yan, hindi lang sa atin, kundi sa boss. Sabi nga, Millennium Development Goals. So, yan yung target na naiset internationally ng lahat ng mga member states and ng United Nations. Kung paano nga ba natin lalabanan o haharapin yung problema. Isa nga dyan yung, isa dyan yung employment. So ngayon, isa yan sa mga priority kasi kung sabi nga ni Choi, ang dami pa din ng nakatambay sa kanto. Tama yan. Diba? So, pressing issue pa rin sa sige, talaga. Sige, magandang pag-discussion na natin yan dahil nandito yung mga tunay na kabataan. Kasi tayo pa-retire na tayo eh. Tama. According to the United Nations... malayo na tayo kung UN ang basihan. Baba ka ng konti sa Pilipinas. 35 Philippines. Pero UN 24 lang. Ayan. So medyo, na. Okay, sige. Kasi ang problema, laging gobyerno ang sinisisi ng maraming tao. At parang kumbaga, responsibilidad ba ng gobyerno na bigyan ng trabaho ang bawat nilalang o bawat mamamayan niya? Yun doon ako nagtataka tapos makikita mo nakatambay lang, wala namang ginagawa para i-develop niya yung sarili niya. So, at the end of the day, sa sarili pa rin ang gagaling eh. Kung tamad ka talaga, wala ka ng pag-asa hanggang mag-50, 60 years old ka na, wala kang trabaho, tamad ka talaga o tanga ka lang talaga. Sabi nga nila, pag pinanganak ka raw na mayaman, na mahirap, hindi mo kasalanan kasi hindi mo naman mapipili kung sino yung magulang mo at saan ka lalabas sa mundo, 'di ba? Pero kung mamamatay ka na mahirap, yun kasalanan mo na yun talaga. Meron akong kilala, pinanganak na mahirap, ngayon napakayaman. Nakakulong na. Nagnakaw kasi. Wag yun. Wag yun. Kasi kailangan malinaw na maganda ang gagawin mo. Tama. Kasi pwedeng yumaman ka sa kasamaan sa pagnanakaw. Katulad nga yung sitwasyon ngayon. Pero marami naman kasi tayong skills and talent and bilang isang tao na pwede mong gamitin. Tsaka dapat hindi ka mag-focus dun sa pagyaman Dapat sa pag-develop ng sarili mo bilang isang tao. And do what you love and love what you do. Alright? Tama. Kasi di ba nga sabi nga natin, sa social entrepreneurship lagi yan tinatanong, ang mga entrepreneurs ba ay ipinanganak ng mahusay sa pagiging entrepreneur? Parang mga incheck, di ba? Para ang mga incheck, ang gagaling nila sa negosyo kasi sabi nila, si nanay ko tsaka tatay ko, negosyante. Pero actually, hindi yun Ang entrepreneurship, nasa sayo yan Nasa sayo yan kung paano mo lilinangin ang sarili mo. Pinanganak ka, oo, pero yung mga gagawin mo sa buhay mo at yung pipiliin mo para malinang yung sarili mo, para mas maging mabuti kang tao o mas maging productive kang citizen economically, is choice mo yan. Anong kukunin mong course paano mo hahasain yung sarili mo, lahat yan entrepreneurship, lahat yan marketing. At the end of it, ang produkto mo, sarili mo. Paano mo ibibenta yung sarili mo, di ba? How are you gonna be economically productive? So, dyan pumapasok yung mga personal branding na tinatawag. Yes. Kasi usong-uso ngayon yan, which is, I am also one of the prime mover ng personal branding sa buong Pilipinas at actually nalibot ko na lahat ng kanto ng Pilipinas para lang i-promote ang personal branding. Pakinggan natin yung mga taga-UP dito kung ano yung kanilang insights on the youth employment dito sa Pilipinas. Although mga estudyante pa lang to kung ano yung nakikita siguro sa mga kapatid nila, sa mga kamag-anak nila, sa kaibigan nila na mas matanda sa kanila na graduate na. At syempre, kung ano yung nakikita nila sa future nila. Yun Karamihan ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga estudyante, ang dilemma nila ay anong trabaho ang makukuha nila pagkatapos nila gumraduate. Diba? Meron naman, pero tamang trabaho ba sa tinapos nila?
yung True. kanilang kukunin. At pakinggan natin syempre si Jasmine. Jasmine, ano masasabi mo? Hello po. Masasabi ko po kasi tungkol sa employment or unemployment. Minsan, parang napapansin ko nagiging choosy yung mga fresh grad siguro. Kasi parang pinagtutuunan nila ng pansin kung gaano ba kataas yung sweldo na makukuha nila. So, hindi mo naman siguro dapat i-expect na sobrang laki agad ng sweldo makukuha mo. So, start from what is available siguro din. Tapos, maging economically productive din as well. Kasi, as long as nakakapag-contribute ka naman sa economy, maganda yon for the whole country. So, you're contributing for the better good naman. Yes. Okay, si Miss Erica, anong masasabi natin? Ang napansin ko po sa mga kabataan ngayon, masyado na tayong outward-looking and export-oriented na ang nakikita na lang ng mga kabataan ngayon kung ano yung magiging trabaho nila sa ibang bansa. Pero hindi nila nakikita kung ano ba yung pwede nilang ialay o ibigay sa mismong kapwa nila Pilipino na nakakalimutan nila na yung unang primary reason nila para kunin yung isang course o trabaho ay yung pera. Pero nakakalimutan nila kung ano yung interest nila, kung saan mas mapapabuti laging yung kung skills. ano yung in demand. Opo. Ayan. Kaya nga tayo nagkaroon ng napakaraming nurses Dahil dati in demand siya. Alam mo, maganda yung mamaya, may makakasama tayo dito na isa sa mga pinakamagaling na mga youth advocate at entrepreneurship, social entrepreneur din. At isa sa pinakamataas na opisyal ng isa sa mga malaking kumpanya dito sa Pilipinas na nagsusulong ng ganyang pag-iisip. Kumbaga, magsimula ka sa sarili mo. Magsimula ka sa idea mo. No? Dahil sa idea mo, nagsisimula ang lahat. Mamaya, mapapakinggan nyo itong napakahusay na kaibigan natin ito. Okay, ano pang masasabi mo, Rosario? At iba? So yun nga, para sa akin, kaya mataas yung unemployment rate kasi yung mga kabataan natin is not being aware. Like, hindi sila gumagawa ng paraan para gumawa ng way para maging aware sila sa gusto nilang maging someday. Like, pero, like entrepreneurship, dapat ina-embrace agad ng youth yung idea ng entrepreneurship at young age para attending private sector programs na nagpo-promote na entrepreneurship, technical and vocational trainings, and on-the-job programs. So at least they could find, they could be familiar or at some points be prepared to what they're gonna do in the near future after they graduate. Ayun. So, malaki din ang responsibilidad ng eskwelahan dito, no? Kasi, ito na nga yun, nagkakaroon na tayo ng, kung tama ba yung curriculum na kinukuha natin. Diba? Ang dami kasing kurso na o kaya subject na minsan alam mo sa sarili mo na hindi naman makakatulong sa'yo personally. Personally ha. So ngayon, maraming bansa ngayon ang gumagawa na tinatawag na interest-based curriculum. True. So, alam mo ba sa Finland, ha? Hanggang 10 years old yung bata, walang exam. At ang exam ay yan ang kinakatakutan ng lahat. Kaya marami nagfi-fail because they are afraid to fail. Tama? Tama. Sino bang hindi takot na bumagsak dito? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Parang wala naman. Ang galing naman. So, syempre yung tendency, nagpo-focus ka doon lang sa pagpasa. Hindi sa paggawa ng mga pag-aaral o pag-intindi nung inaaral mo at gusto mong matutuhan. Nakalimutan rin pagkatapos. At ang Pilipinas ay isa sa pinaka mababa ang rating natin pagdating sa ganyan eh. Siguro next time pag-uusapan natin pag sa education na. Alright, so sino pang gusto mag-share dyan? Any last word? Naku, ang bilis ng oras, no? 3 minutes na lang bago mag 3:30. So, anything na pwede mong i-share, Miss Cathy? Yes, so, well, basically, for years naman ang advocacy natin sa youth employment, whether here or at the international level, even ILO, lagi nilang sinasabi na ang effort when it comes to providing employment, hindi lang yan sagot o responsibilidad ng gobyerno o ng edukasyon o ng iisang sektor. So it has to be a collaborative effort na may partnership between the government, the business sector, kasi nandyan usually yung gap
ano ba yung kailangan ng business sector? Ano yung napoprovide naman na training or education or skills ng mga education institution natin? At paano natin hinahanda yung mga kabataan when it comes to that? So, dapat collective yung effort. At meron namang mga nangyayari right now na partnership, may mga organization na nagpo-provide ng mga trainings at support para ihanda yung mga kabataan natin sa pagpasok nila sa employment. But of course, we still advocate more on getting the young people more into entrepreneurship para hindi sila nagre-rely o nagdedepende lang sa labor force o kung ano yung pwede nilang pasukin. Dapat pwede nilang isipin na kaya din nilang gumawa ng sarili nilang produkto, sarili nilang negosyo na pagkakakitaan na sila yung magdidikta o magde-design ng maganda nilang future. Alam mo, gusto kong i-commend yung isa sa mga grupo ko, no? Yung Go Negosyo. Isa kasi ako sa one of the youngest awardee ng Go Negosyo. Pinangungunahan to ni Sir Joey Concepcion ng RFM at saka ni Sir Mon Lopez. Ito talaga, they push more on the young people na magsimula ng maaga ng entrepreneurship. At dapat mag-focus doon sa mga gusto nilang gawin, hindi yung nakikisakay lang sa bandwagon. Yes, that's how you develop your entrepreneurial spirit. First, you have to know ano ba talaga gusto mong gawin, 'di ba? Anong interest mo, anong kaya mo, 'di ba? Saan ka magiging masaya? At the end of it, magiging masaya ka ba? So you have to bank on those skills of yours, tsaka kung saan magiging happy, 'di ba? Kailangan happy ka sa ginagawa mo. Mahirap magtrabaho kung ayaw mo yung ginagawa. Oo. So kailangan know what you want and you know what you can do. Alam nyo, ito magandang, syempre, itong pinag-uusapan natin, marami rin kasing nakikinig sa ating mga kabataan na, yun ang tanong ano bang gusto kong gawin? At karamihan talaga sa mga kabataan, yun, yung passion and yung purpose nila, ang hindi nila natutuklasan. You find your purpose first and yung passion mo susunod yan. True. Anyway, sige, bago tayo magtuloy-tuloy, nais kong ipakilala ang isa sa pinaka talagang ito hinahangaan din to na social entrepreneur. Siya ang co-founder ng Idea Space Foundation and also the youngest, maybe I can say the youngest, Vice President and CIO, Chief Information Officer ng Manila Electric Company, which is Meralco. O, kita nyo? Walang iba kundi si Mr. Martin Cuan. Magandang hapon, Kuya Poch. Kuya Poch matawag ko sa'yo. Mukhang mas matanda pa nga ako sa'yo. Magandang hapon. Magandang hapon. Sa ating mga tagapakinig ngayong hapon to. Magandang ating topic ngayon dahil it's about entrepreneurship at we always want to inspire yung kabataan natin, di ba? I guess, yes, sir. Pagdating sa entrepreneurship, sisimulan natin kung ano yung hilig nyo talaga, di ba? Hindi kung ano yung sinabi ng magulang mo na mag-nursing ka, pero simulan natin kung ano yung hilig mo. Tapos yung hilig mo, susunod naman lahat ng pagkakataon doon. Yan, magandang sharing yan. Pero sir, bagong lahat, nais kong ipakilala mo uli yung sarili mo. Ano pong ginagawa ng Idea Space and ano na po yung mga nagawa natin, yung purpose, idea natin, bakit ginawa natin itong foundation na ito, sir? Yung Idea Space ay isang tawag namin doon, startup foundation. Foundation siya para tumulong sa mga startups natin dahil marami tayong magagaling na, sabi natin palagi, sobrang talentado mga Pilipino. Talentado talaga na. Yeah? In any way, ha? Yeah. Yes, magagaling tayo. So, kaso lang nangyayari sa atin para sumikat o para mabigyan ng pagkakataon, lumalabas tayo ng bansa. Kaya ginagawa natin at binibigyan natin ng pagkakataon yung kabataan to take risk, di ba? Hindi yung tipong gusto ko maging nurse, gusto ko maging caregiver dahil ito yung sinabi ng magulang ko. Pero kung gusto ko maging programmer, makahanap ng isang solusyon sa ating mga problema, ito yung mga tipong mga grupong tinutulungan natin ngayon. We had our national competition early this year. We're currently incubating 14 startups. Mamayang gabi, mayroon isang grupo ng programmers nanalo sa isang national competition sa Pilipinas. It's what we call Angel Hack. The grand prize is that kasama sila sa global competition sa Silicon Valley. So they're flying to Silicon Valley tonight. And ito yung produkto ng
University of Southeastern Philippines. So, it surprises us na hindi lahat ng talents ay nasa Metro Manila lang. Mindanao ba ito? Mindanao galing. Gagaling. So, na-discover namin sila sa Davao. Sa totoo lang, maraming magagaling na mga kabataan dyan sa Mindanao. Totoo. Every time na Madami nag-speak naman nga ako, talagang, kasi alam nyo, ang kagandahan ngayon, because of technology, information is just, parang abot kamay na siya. Oo. Diba? Tapos nakita natin yung passion o gutom ng kabataan to do more or desire for them to do something or make a change, di ba, in society. So, yung pag pupunta kami sa Davao, Cebu, or karating lugar, nakikita natin sila na pumupunta sa internet cafe, tapos nagpo-program doon. Hindi lang sila naglalaro. Nagsa-sideline sila para mag-program. Wow. Yan, maganda yan eh. Ganyan din yung meron din ginagawa yun sa South Africa yata. Napanood ko sa CNN noon. Oo. Na merong isang hub na tinatawag. Parang idea hub. Yes. Na kung saan yung mga kabataan ay nag-share ng mga ideas nila para makatulong sa bansa nila, sa sarili nila. Which is yun din ang ginagawa, yung idea ng idea para space. pag sinabi natin sa kabataan, sino idol nyo, hindi natin sasabihin si Mark Zuckerberg. Di ba? Kasi pag ngayon, tuwing umiikot ako sa mga eskwelahan, palagi kong naririnig, sino idol nyo? Mark Zuckerberg. Kasi gusto ko magkaroon ng Facebook. So gusto natin magkaroon ng Pinoy na gagawin natin. Icon Ayan. na makaka-relate ng kabataan. And ito yung sinusuportahan natin sa grupo para maging successful din yung kabataan. Isn't it more on the technology, sir? It's mixed. Meron tayong technology. Meron tayong science. A lot of science projects. So, meron doon about, let's say, produkto sa Date Cola. It's soft drinks. I call it soft drinks produced out of dates. So, marami pang produkto tungkol, let's say, prosthetics or related sa medicine naman. So, ito yung mga discoveries na nakikita natin mula sa talents natin sa kabataan. Alam nyo, maganda rin, i-open ko rin, sir, na Voice of the Youth Radio is very willing to help yung idea space para i-inform ang mga kabataan tungkol sa mga ganitong mga activities ninyo, sir. Kasi yung problema kasi dahil hindi naman lahat may internet, no? True. Ilang porsyento pa rin ng mga kabataan ang hindi online. Sabi nga nila parang, pero baga experience-wise, now more than ever, mas madami yung nag-engage into internet and social. Pero hindi pa din. Especially, baka wala pang 15% yan eh. So, challenge pa rin how you relay those information sa ibang mga kabataan na hindi naman nakaka-access. At dyan pumapasok ang power ng radio. Yes. Kasi ako naniniwala, kung wala kang internet, may radyo yan. Tama. Kahit transistor. Magkano lang transistor? Malayo. 500 pesos lang yan. Pwede ka na makinig ng radyo. At we want to give our interest na matulungan yung inyong grupo. No? Salamat sa invite. Interesado kami mag-partner din with Voice of the Youth kasi yung target namin is yung kabataan. Kasi gusto namin bigyan ng pagkakataon yung kabataan to make a name for themselves. Yan. So, ano pa yung mga gusto nyong share, sir, bago tayo... Ngayon, may ongoing sa IRRI, International Rice Research Institute sa Laguna. Meron doon, tawag namin yan is Bigas Hackathon. Bigas Hackathon. Oo. So, ito yung opportunity na binibigay natin for to help our farmers, yung mga magsasaka natin na to use technology. Kaya ito yung isa sa mga, if we ask the youth to develop a solution for the farmers to be able to use. Ironically, ang Pilipinas, nasa Pilipinas ang IRRI. Pero Yes. tayong number 1 importer ng rice sa ibang bansa. At tayo ang nagturo sa lahat ng mga bansa na yan. Kung ano ang dapat gawin, ano yung... Yun ang malupit. Yun yung masakit sa si Lolo loob, Tasio nandito. Lolo Tasio, may kasabihin, ay, sandali. Alam mo nung panahon namin, dun sa Korea. Alam mo yung Korea, napakahirap na bansa yan. Alam mo yung mga Koreano, nag-aral yan sa Pilipinas, dun sa UP. Abay, nako, balita ko yung apo kong si Pocholo nagpunta nung isang araw sa Korea. Nakwento niya, napakaganda naman daw talaga. Sana balang araw naniniwala ako. Bago man ako pumanaw, maging maganda naman ang ating bayan, ha? Kayo mga bata, tulungan niyo yung bansa natin, ha?
Okay, yun lang. Ay, salamat po, Lolo Tasio. Si Lolo, sumisingit. Yun, totoo nga ba yun, Sir Martin? Dati raw, mayaman tayo sa Korea? Kuya Poch, agree ako dyan. Yeah? Yung lahat ng mga magagaling o mga bansa sa Southeast Asia, tumitingala sa Pilipinas dati. Oh. Ngayon, tayo na nag-import ng mga produkto nila. So, especially yung mga talents natin or yung mga magagaling na programmers. Naniniwala ako darating ang panahon, makakahabol pa rin tayo dahil may mga kabataan na naniniwala na may pag-asa pa ang ating bayan. Tama? Oo, ang dami pa. Yan yung maganda sa ating kabataan. They want to make a change, di ba? And two, they're very passionate. Di ba? Yun, yung passion. Anyway, any last words, sir, before tayong mag-continue? We'd like to invite mga tagapakinig natin na sundan ng Idea Space. Makikita niyo yung detalye sa ideaspace.ph at sa Facebook, ideaspace.ph at sa Twitter, ideaspace at ideaspace.ph. Mag-announce ho kami ng mga detalye doon tungkol sa second national competition sa mga startups na tutulungan namin para mapalago ang kanilang negosyo. So anything na gusto yung i-announce, sir, sabihin nyo lang sa amin at para linggo-linggo i-announce namin yan dito sa aming programa. Sige, Kuya Poch. At pag nag-start na yung national competition, gusto din namin dumalaw ulit dito. Oh, syempre. Imbitahan natin yung mga winners, no, para mapag-usapan kung ano yung ginagawa nila. Maraming salamat po, Mr. Martin Kuan of Idea Space. Palakpakan natin. Salamat. Alright. This is VOTY Radio. The International Labour Organization, or ILO, released a study in the Philippines entitled Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. It states that due to lack of decent and permanent employment, more young people got engaged in informal work. Sarah Elder, the co-author of ILO study, the research specialist for ILO Youth Employment Program, said, the fewer young people in decent and productive work, the less economic growth there is. The less employment growth there is, the fewer the opportunities to get youth into productive work. The ILO said in advance that youth unemployment rate in the Southeast Asia and the Pacific is to hit 13.3 in the 2013 and over 14% in 2017. These numbers are way above the global average in 12.6 in 2013. Meanwhile, the global youth unemployment rate will likely hit 12.6 up to 0.2% from 12.4 in 2012. This is equivalent to 73.4 million unemployed young people in 2013. The global rate will most likely increase to 12.7 and 12.8 in 2014 and 2018 respectively. 3 out of 5 young Filipinos, or about 60%, are either unemployed or trapped in informal, low-quality, and low-paying jobs. Despite of that, youth unemployment rate in the Philippines dropped to 16% in the first half of 2012 from 16.6% in the same period in 2011. The waste of economic potential in developing economies is staggering. For an overwhelming number of young people, this means a job does not necessarily equal livelihood, Elder added. News for the Youth. Team Apple D app highlights the Bloggers Night. Manila, Philippines. A Bloggers Night was held for people to meet and get to know Apple D app. The Hollywood sensation, singer, rapper, producer, Grammy awardee, and Black Eyed Peas member with the real name Alan Pineda has been considered as one of the Filipino prides. This event took place at Jerry's Grill Alabang branch last August 22, 2013. The Apple D App Foundation Philippines, along with the We Can Be Anything campaign, both founded by Mr. Alan Pineda, hosted the side event, which was attended by different bloggers around the country. One of its aims was to spread awareness of education situation in the Philippines and to fulfill his vision of providing children with the requisite knowledge and skills needed to improve the lives of children in both the Philippines and the United States. The foundation has made its goals into reality as they have contributed 14 classrooms, developed
several laboratories, and become a sponsor of 14 scholars over the past years. Now, as they lead towards their mission, their ongoing project entitled as Macaroon for a Cause is on the line. The said project also aspires to earn budget to build schools in Mindanao through the sales of macaroon products in partnership with the Red Ribbon. Besides the promotion of the foundation and its projects, Apple D App also campaigned his own team in The Voice of the Philippines, for which he also serves as a judge and a mentor. The members of the said team, such as Corazon de la Cruz, Janice Javier, Thor Dulay, Jessica Reynoso, Tristan Perfecto, and Fenolophy Mantanggihan, share their insights about their coach and as well their lessons and experiences they had during the trainings and sessions. The bloggers were also given the opportunity to ask Mr. Alan Pineda and his team 4 questions they wanted to ask. Then after the question and answer portion, the finalists for Coach Apple's team gave a very short performance. In the end of the event, attendees were given a photo opportunity with the guests as well. And Mr. Pocholo Gonzalez, our main anchor here on Voice of the Youth Radio, who was also one of the participants in the said event, got a chance to ask Mr. Alan Pineda, aka Apple D App, on what can he say on the Filipino youth who wants to be like him in the future, especially for those youth who dreams to become a singer or rapper just like him one day. And this is his answer. To all the upcoming MCs, especially here in Pinas, keep dreaming and keep writing. Try rapping to different type of stuff. Try rapping to, house music or different type of genres. So your creativity will expand. Not just about being hardcore all the time. You could be hardcore in different type of method, You could be hardcore in the music or in the way you arrange a song. So, I encourage for them to have a good song arrangement and utilize the media. You got YouTube, Twitter, you got all these outlets now. So, utilize all that and to showcase your music. Thank you very much. And that has been our news for the youth. News for the youth. Mga kabataan, it's your time to shine. All you need is confidence plus talent. Dahil narito na ang talent mo, show mo! Talent mo, show mo! Tawagin ang kaibigan, kapartner, kabarkada, kapitbahay, ka-Facebook o ka-Twitter. Oh, ano pang hinihintay mo? Iparinig mo na! Okay, Dan, meron tayong mga bisita dito, mga talentado. Yan, katulad sa sinabi ni Sir Martin, mga talentadong Pinoy. Pagkatapos ng isang medyo makabuluhan talaga ang usapan, jamming muna. Alright, sige, pakinggan natin. Ano bang meron dito? Nandito nga si Marie. Hello, Marie. Interviewin ka muna namin bago kayo mag-jamming dyan. Ayan, dito ka sa kabilang mic. Dito sa mic. Ayan. Okay na yan. Okay, hello, Marie. Hello! So, sino kasama mo ngayon? Well, kasama ko ngayon ang mga taga Beta Box Philippines. Beta Box. Yes. Ito yung mga example ng mga bagong entrepreneur na talaga nagsimula, no? Yes po. Bagong company to. Bagong company lang, nag-start po kami nung April. Kita mo, napaka-creative. Beta Box. Ano ba ang Beta Box na yan? Ano yung pagkain ba yan? Ganun ba yan? Ay, hindi po. Gumagawa po kami ng mga kahons. Or beatbox. Oh, ginagawa na. Di ba yan? Ay, iba naman. Iba yan, beatbox din tawag kasi doon. Pero aside from selling kahons, we also teach. So meron kaming workshops, mini jamming sessions. Maganda yan. Sige nga, mini jamming. Pakinggan natin ang mini jamming nila. Sample nga kayo dito. Okay, pakilala mo muna yung mga kasama mo baka kasi hindi sila nakikita. Ay, ganun. Ang kasama ko dito yung naka-black is si Jay at saka si Emil. Hello. Okay. Welcome. Alright, sige, let's hear it from the Beat a Box. Beat a Box.
O, yung mga nakikinig, sayawan lang muna. 1. Arriba. Hola. Alright. Woo! Makikita nyo? Diba? Yan ang mga beat a box. You should beat the box. So, okay, sige. Mabilis lang, ano? Ano ba meron dito sa beat a box again para malaman ng mga nakikinig? Well, actually, we're trying to form a society of cajon players. Ayun. Kasi 'di ba yung usually yung mga cajons, they perceive it as parang kasama lang ng guitar, ganon. So we're trying to push na kakaiba kasi siya na pwedeng puro cajons lang yung nagpe-play. Dapat alam ko maraming marunong magkahon ng yan eh. Ako nga, gusto ko nga yan eh. Dati yung, alam mo yun, bata ako. Yun sa lamesa nagagawin na. Diba? Marami kang lata-lata ng ano. Nung walang mapokpok. Yung boses ko lang ginamit. Yun no? Diba? Kayang-kaya mag-beatbox. Beatbox. Okay, so ano gusto mong i-promote? Well, actually, ini-invite ko kayong lahat, especially the youth, kasi sila yung target namin, na kung gusto nilang sumali for experience lang or for fun, meron kaming weekly jamming sessions to be announced in our Facebook page. It's Betabox Philippines, or you can visit our website www.betabox.com.ph. Also, we have an bazaar sa September. Ayan. So, sasali kami doon. Oh my God, it's only 11 minutes bago Sir matapos Choi, ang programa. Ano ba yan? Kailangan talaga natin i-extend tong programa na to. Hindi pwede kulang. Sir Bobby, alam niyo naman, maraming kabataan ang gustong marinig at yes. Sana i-extend niyo naman po ang... Dahil dyan, Sir Choi, meron din sa Twitter natin. Ayan na nga po, ano. Oo nga, dami nagtutweet, yes, no? Tayo rin yan, di ba? Si Miss Audrey Tangonan. Yung kasama natin dito. Sabi ko nga sa'yo, eh. Pero si Miss Audrey Tangonan, sabi niya, hi, listening from Cambodia. Wow, Ate Audrey, pasalubong pagbalik mong galing Cambodia. Kita mo, may nakikinig sa Cambodia. Siyempre, member natin yan eh. Sabi niya, Slim Waist Challenge. Use 1 plastic for Cambodia because I had 2 big souvenirs for you guys. Miss you guys. Nax! Ito pa. Sino ba mga nag-tweet natin dyan, Miss Jeka? Dami. Merong sumagot tungkol dun sa youth unemployment. Hi, Kuya Aboy. At Twisted Friday. There's a lot of jobs. The youth are just picky. Yun daw. Yun ang kanyang insight. Yun ang kanya. Okay, so balik na tayo dun sa usapan natin kanina na employment bago tayo magpaalam dahil meron lang tayong 5 minuto para pag-usapan ito. So balik natin si Sir Martin para maka-share siya naman ng mga insight. So dun sa mga kayo Marie, ano masasabi mo diyan sa youth employment? Employed ka ba? Dito po, employed so, gumawa ka ng sarili mong negosyo. Meron. Marami po akong maganda yan. Kasi Chinese to eh. Alam mo, makikita mo si Sir Martin, Chinese yan. Ano bang kaibahan ng Chinese sa ordinaryong Pilipino? Nagtataka ko, karamihan ng mayayaman, maraming negosyo sa buong Pilipinas, mga Chinese. Ako Chinese, pero ako wala kita kasi liit aking mata. Joke lang. Hindi, ito daw mga talagang meron kayong entrepreneurial blood, hindi na mindset, blood. Totoo ba 'yan, Sir Martin? I think yung sa Chinese, naghanap sila ng opportunity sa pagkakataon kung saan pwede kumita ng pera, di ba? Mula sa mga barya-barya lang na pwedeng kitain hanggang lumago yung negosyo. Yes, yung nakikita ko sa mga kapwang Chinese sa labas is that yung puhunan nila, iniikot nila hanggang lumaki yung puhunan nila. So, nagre-reflect din yan kung ano ang China ngayong panahon na to. Second largest or biggest economy in the world. And one day, baka maging... Para sa akin, sila na eh. Kasi may utang yung Amerika sa kanila. So, ibig sabihin, mas mayaman sila sa Amerika. Tama ba yun? Diba? Pwede ka ba mangutang sa mas... Kuwari ako mayaman sa'yo, sir. Diba? Pwede ba akong mangutang sa'yo kung second ka? Parang hindi naman pwedeng second. Saan ka nakakakita first ng utang sa second? Pwede ba yun? Lumalaki pa yung China ngayon. Nalilito ko dun sa ganung idea, no? Anyway, hindi naman ako economist. So, share naman natin sa ibang mga kabataan. Yung mga taga-UP, magsalita naman kayo. Ano bang pwede nyong isuggest dun sa mga kabataan na yung nawawala na ng pag-asa kasi wala akong makita ng trabaho. Tagal ko nag-graduate. Tapos 10 taon na ako. Wala pa rin trabaho. Sa tingin ko po,
nagfo-focus kasi yung ating mga kabataan sa kung ano lang yung ginagawa ng karamihan. Pero hindi nila nakikita kung ano pa yung posible nilang idagdag, kung ano yung posible nilang i-contribute sa economy natin, na para magkaroon rin sila ng improvement sa sarili nila, and at the same time, makaka-contribute din sila sa economy ng Pilipinas. Ayun. Tsaka magbayad kayo ng tax, no? Opo, totoo yan. Ako, tsaka huwag nyo nanakawin naman yung tax namin. Yun lang naman ang hinihingi. Ilagay nyo sa tama. Huwag naman bungkal kayo ng bungkal. Tapos gagawin, sisirain. Tapos ang porsyento, 70%, hindi nubulsa nyo. Sino ba yung mga yun? Anyway, Miss Jasmine. Yun nga, kung ano yung meron kayo, dun muna kayo mag-settle. Kasi, maaari nyo pa na mapalago yung sarili nyo with what you have. So, kunyari, kung ano yung available resources nyo, kung ano yung available jobs na maaaring dun muna kayo mag-settle, dun muna kayo. Tapos, yun na, may mga opportunities naman na darating para sa mga kabataan. Meron dalawa tayong bisitang nasa likod. Smooth. Dito ka, natatakpan mo yung camera. Sayang yung mga kagwapuhan namin dito. Hi. Hello, people. Ayan. Ano masasabi mo doon? Sige, may tungkol sa youth employment. Ito, isa sa mga magaling na voice-over artist natin yan. Sige, go. Ayun, nag-sample na ako kanina actually sa intro. So anyway, tama yung plano talaga na kailangan you pursue your dreams and maximize your abilities kasi you're a unique being eh. Nobody's quite like you. And you can do certain things that nobody else can do. So, by focusing on your goals and your dreams and your abilities, you'll definitely, mag-bloom ka talaga as a person. And you'll be quite useful in this world at this point in time. Ano po? Lalim ano yun? Okay, ikaw Ronald. May masasabi ka ba? Mabati ka na lang. Oo, nanggaling pa to ng Batangas para lang tumambay. Ito yung tambay na malayo ang nararating. Miss Cathy, any last word for our listeners, especially the youth? Yes. Doon ka sa harap ng mic. Okay. For the young people, just always remember, hindi naman kayo nag-iisa. Madaming mga pwedeng tumulong. Ayan, pwede kasi sa mic. Marami namang ready tumulong na organization, institution sa inyo para ma-enhance ninyo yung skills ninyo, yung mga capacities ninyo para maging productive citizen kayo ng bansa. Minsan, wag din palaging tambay. So, find what you want to do and kung ano yung maiko-contribute ninyo sa economy natin. At IdeaSpace is here. Our organization is here as well. Tailspin is helping other organizations para makatulong pa sa pagpapaganda ng bansa natin. So you just have to find ways and people that can help you as well. Okay. Sige. Okay, Sir Martin, any last word? Sana sa kabataan, we start taking risk. Hindi lang sumusunod kung ano yung path natin, but take the road less traveled, ika nga nila, diba? Tapos, hindi lang puro pangarap, but we make our dreams a reality. There are other organizations willing to help, tulad ng IdeaSpace Foundation. So, paano ba kayo makontak, sir? Kasi kanina nakalimutan yung banggitin kung... You can reach us via www.ideaspace.ph at sa Facebook namin, IdeaSpace.ph at sa Twitter @IdeaSpace.ph. And pwede natin batiin ang ating kaibigan na si Earl yan. Oh, yes. So sa mga taga-IdeaSpace na nakikinig kasama natin si Earl Valencia, si Boss Nick, Will Wyco, tsaka si Diane Eustaquio, at si Dustin. Ayan. So, huwag niyo akong kalimutan kasi nakakalimutan niyo akong imbitahan sa mga event niyo. Anytime, kasama ka namin. Oo nga. Namin, extend yung invite sa inyo. Okay, so... Naku. Paano na? 3 minutes na lang. Ang bilis. Sir, salamat Sir Martin. Salamat din. Sir, thank you for dropping by. So, ano pa? May mga messages pa ba tayo dyan sa Facebook? Wait lang. Okay, may babasahin ako. Sige, sir. Mula kay Christine Reyes. Sino to? Artista to, di ba? Oo. I like your program so much and it's so inspiring and motivating. I was very informed. Ang ganda naman ng... Kita mo.
Okay. Ayan, Meron din dito pa? si Glenn Huego. Sabi niya, so proud of you guys. Continue to inspire. Kalabaw lang ang tumatanda. Uy, katinig natin yan si Glenn Huego. Katinig Glenn. Kasama natin yan sa kabilang stasyon. Alam ko dumaan dito yan sa IQ. Ngayon nasa kabilang stasyon. Oo, ano yan squatter din yan squatter ng stasyon pa iba-iba. Paborito ni Kapuso yan. Mga Kapuso, yan, pasok, Glenn Huego. Parang Glenn, mabuhay ka. Okay. Alright, ano pa? So ayun. Okay, si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal nag-tweet din. Mga katinig lang, paano naman ang mga patinig, sabi niya. Oo nga. Kaya gumawa kayo ng sarili nyong programa. Sama na tayo dito. Gumawa rin kayo ng sarili nyong istasyon para Jose Rizal. Mga patinig ang tawag sa inyo. Okay, bati na. Okay, sige, unahin ko na. Sa lahat na nakikinig sa amin, maraming salamat at see you again sa next... Nanay ko! Thank you! Nanay mo, binabati ko yung section ko na nalo kami champion. Yuhu! Thanks kay Aboy. Okay, mga taga-UP. Binabati ko yung mama ko, yung papa ko, yung mga kapatid ko. Saka yung UP Broadcasters Guild na nakikinig ngayon. UP Broadcasters Guild. Sige, makikita-kita tayo one day, ha? And binabati ko rin lahat ng mga kamag-anak ko, sa lahat ng kakilala kong kamag-anak at mga hindi ko pa nakikilalang kamag-anak. Tsaka sa UP Association of Political Science Majors, hello sa inyo. Anniv month namin sa September. So, sa mga UP Diliman students na nakikinig dyan, daanan niyo yung Anniv exhibit namin sa FC Gallery 2. Okay, bigyan ng CD at jacket ito. Okay, naku, wala na tayong oras. Sige, sabihin nyo na yung pangalan nyo. Rosario. Happy birthday, Lizelle Ferreras and Farah. Sorry, hindi maka-attend. And Gaizel Rivera and Jason Roque na nakikinig ngayon. Hi sa inyo. And 1-2, hello. Tuto pala. Okay. Ayan. Hi kay Kuya Romeo na nakikinig ngayon. Nandito rin sila Kimi, si Micah, and si Garb. Na hindi na nakapasok kasi wala na tayong oras. Anyway, naku, tapos na naman po ang isang oras na makabuluhan, inspiring, informing, and everyone is involved. At ang tinig ng kabataan ay tunay na naririnig dito lang sa Voice of the Youth Radio. Ito po ang inyong Voice Master. Walang iba kundi si Pucholo, the Voice Master Gonzalez. See you or hear you. You're gonna hear us next week. Mabuhay po kayo and God bless you all. Mga kabataan, power up your Saturdays. Just do it. Makitrending. Mag-shout out. Be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it. Join ka na. Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays 3 PM. Sa August 17 na. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Radio Inquirer 9